Just in, naku po, bookingan. Panay utal pa sa pagsagot. Chocolate Hills Resort, issues update. Ayan, syempre. Nakikibalita tayo ngayon sa nangyayari sa Chocolate Hills. Di ba? Inaalam natin kung ano ba yung mga updates na nangyayari dyan. At balita, may nakikita akong mga sa social media na hindi lang yan ang resort doon. At mayroon pang mga resort na ibang nakatayo doon. Ayan, alamin natin ngayon dito sa balita na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV. Ayan yung bibigyan nating reaksyon yung hatid niyang balita ngayon. So, syempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV. Ayan, bisita kayo sa kanya mga katunay para maging updated kayo sa kanya mga inilalabas na balita. Syempre, eto ang inyong lingkod na si BT, no? na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video ng ating mapapanood ngayon. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ayan, Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Magandang umaga po, Mr. Pon. Magandang umaga po, Sir Ted, at sa inyong kasama sa lahat ng ating mga tagapakinig. Opo, sa ngayon po as we speak, ano po ang status nitong Captain's Peak na ito? Meron na pong order ang ating mayor last March 13 yung revocation ng kanilang business permit. Okay, opo. Revocation ng business permit as in binabawi na po ang kanilang business permit. So, Mr. Pon, kailan po nabigyan ng business permit itong Captain's Peak? Every year po merong renewal pero nag-stop po yan for almost 3 years. Dahil doon sa mga around 3 years dahil sa COVID-19 2 years at saka yung sa COVID-19 sa Typhoon Odette, Super Typhoon Odette. Nasira ang... So talagang sinasabi nila dito sa resort na to na matagal na talaga to. Kasi di ba nung pandemic, sinasabi niya, nagsara yan, ganito. Ibig sabihin, matagal na naitayo yan. Kanilang mga, so merong mga repair. So, we just renewed it 2023. And then, itong taon pong ito sa 2024 sa January. Okay, sige po. So, ito pong Enero ng 2024, may we know, meron ba kayong hawak niyan or do you remember kung anong petsa po kayo nag-issue ng business permit para po dito sa Captain's Peak? I cannot get the exact date but usually certain pag January and February renewal and application for business permit and licenses yan sa lahat ng LGUs. Apo. Alam po naman natin na Mr. Pon na ang mga LGUs bago mag-issue ng business permit o mayor's permit, meron munang kaukulang mga requirements na di ba that they have to comply itong mga nag-a-apply nito. Dito po sa Captain's Peak sa mga resort diyan sa inyong lugar, ano ba ang mga requirements po ninyo? Yung zoning certification, kung ito'y business establishment, at saka yung building permit, lahat ng mga required papers niya doon sa barangay level, aakyat ito sa amin. At i-assist po iyan ng ating BPLO, ng ating assessor, lahat-lahat na po, pati yung sa Municipal Planning Development Office at saka sa Engineering Office. Opo. So, ito pong Captain's Peak, dahil po sa siya ay itinayo sa isa pong lugar, na itunuturing nga na nasa sa ilalim po sa ilang mga panuntunan, Proclamation at Republic Act, wala kayong hininging anuman pong karagdagang requirements para sa kanila? Hinihingan po natin ng ECC yan. At yung PAMBI clearance, yung Protected Area Management Board, certed, nakaproduce naman sila ng Resolution 2022. I think that was July 14, 2022, when the Protected Area Management Board or PAMBI resolution came out, and they attached that, napapaloob doon sa kanilang PAMBI resolution yung lahat-lahat na mga amenities nila. So sa akin lang, kung matagal-tagal nang nakatayo yan,
is parang hindi nila inisip, no, yung kahalagahan ng Chocolate Hills. Although sige, negosyante ka, although dagdag, no, isipin lang natin ganun. Although dagdag na attraction 'yan sa mga turista. Pero siguro naman kahit Chocolate Hills lang ang nakalagay diyan, is makupupuntahan pa rin 'yan dahil ayan ang pupuntahan ng turista dyan. Kumbaga yung yung mga resorts dyan is dagdag na lang yan. Kumbaga palamuti. 'Di ba? Kung gusto nila mag-swimming, earn, 'di ba? Ganun. Dagdag na 'yon. Pero sinasabi nga nila dyan lang naman sa babayan, ganto, ganyan, hindi naman talaga makaka-apekto. May nagsasabi kasing ganun, hindi naman nakaka-apekto dun sa pinaka hills, sa Chocolate Hills mismo. Kaso nga lang syempre, 'di ba? Parang pag nasimulan mo ng isang beses yan, halimbawa may nagsimula niyan, may nakikita ng ganyan, dadami yan, magagayahan ng magagayahan. Gaya nung nga sinasabi na meron din palang hindi lang pala Captain's Peak Resort ang nandoon at meron pang iba. So may posibilidad na dumami. Syempre negosyo yan eh. Alam na nagkiklik yung negosyo mo. Tapos may nagtayo pang isa, nagkiklik din yung negosyo niya. Hanggang sa magkakagayahan na yan. Ganyan ang mga negosyante. Kung saan nagkiklik, doon sila. Minsan tabi-tabi pa nga yan, di ba? Sa karinderya nga, bibili ka ng ulam. Kapag maraming bumibili doon, gusto mo rin magtayo ka ng karinderya eh. Sa tapat niya mismo, tapatan pa kayo. Hindi, di ba ganun? Kasi, gusto mong kumita, alam mong malakas doon sa lugar na yon. So, parang ganun din yon. Baka mamaya nga makita natin, makakita kayo ng resort sa ibabaw na mismo ng Chocolate Hills. Sa ibabaw ng bundok na, di ba? Ayun yung pinapangalagaan. 'Di ba? Kumbaga, para fair na lang siguro sa lahat is kung ano man yung mga nandiyan ang nakatayo diyan na alam natin na nakapaligid sa Chocolate Hills, siguro mas maganda kung tanggalin na lang. Pero ang pinakamalungkot diyan is alam nyo kung ano, yung mga namuhunan diyan. Syempre, hindi naman din basta-basta yung perang inilabas mo diyan. Hindi rin basta-basta 'yan. Pinaghirapan mo yan kung ikaw ang gumastos dyan, nagpagawa ka niyan, tapos ganun lang, maisasara lang, diba? Hindi mo na maibebenta kasi yan kasi alam mong bawal dyan. O kung hindi mo man alam, ngayon alam mo na bawal dyan. So, paano mo ngayon maibebenta kung sakaling nakabili ka ng lupa dyan? No, paano mo maibebenta? Siyempre, wala nang magkaka-interest. Pwera na lang kung yung nagkaka-interest na yun, magtatayo din ng bundok dyan. Yun ang problema dun. Sige. Anyway, so everything now is water under the bridge, if we may say so. Kasi nga, nakasarado na ngayon, meron na kayong binawi po na kaninyo ay business permit. Pero matanong ko lang, nung ito po ay nag-a-apply sa inyo, kayo po mismo, ang inyong munisipalidad, naandyan po ang isang parte ng Chocolate Hills. Kayo ho ba mismo on your own, wala kayong inisip na sandali lang? Hindi kaya, tama ba ito? Maaari ka sabihin na, the owner, kasi siya ang may titulo, maybe the owner can, but it doesn't necessarily mean that you should, no? Pwede, pero hindi naman nangangahulugan na pwede, gagawin ko na kaagad. So sa inyo po sa LGU, wala ba kayong inisip po muna dito na pag-aaral na sandali lang? Baka naman may mali dito sa aming pagbibigyan na magtayo ng isang negosyo ng resort sa paanan mismo ng ilang bundok sa Chocolate Hills? Actually, it's a tedious process in their application, and our local experts like our engineering office and the planning officer, among others, had been working on the ground with regards to their applications, and we rely on their expertise. And so when all the papers are submitted to the office of the mayor, so there is a presumption of regularity of the papers. In fact, we require the owner to seek a clearance and resolution from PAMBI, since the PAMBI is the one protecting the protected area. Okay, so presumption of regularity. Ito ho bang presumption of regularity, kaya din po naudyokan po ang LGU dyan at yung barangay na mag-road widening para bigyan po ng access yung resort, kung saan po may mga ilang pang paanan po ng hill na tinamaan?
hindi po nag-road widening ang kalsadang yon. It's an existing road. In fact, it is 10 meters width, Sir Ted. Okay. 10 meters width, and then we settle only on 4.5 width. So Okay. there is no widening. There's no widening. We are just I sit down, Mr. Pon, I sit down corrected, hindi widening but improvement of the road. not improvement. How can we say improve? We just doing the clearing area because of the students using that shortcut road Okay. going to their school. Okay. But it's just 4.5, Sir Ted. Apo, yes sir, sige po. So, parang hindi sa dikit na dikit. Oh. So, hindi nag-widen, inayos lang ho yung kalsada. Correct. Apo. Nanataon naman na dinadaanan kanyo ng mga bata, estudyante at access road rin papunta rin sa resort. It's been there even before Captain's Peak was established. Okay. That barangay Apo. road connecting Libertad Norte and Canmano was Apo. already in existence. Apo, sige po. So, dito po sir, sa sitwasyon ngayon, how far can you go dito po sa usapin na ito? Because in some instances, sa bandang dulo, sa kapabayaan ng DENR, sa bandang dulo po na uobliga dito. Hindi ko sinasabing ito hahantong ito dito pero posibilidad na humantong sa demolition kung sakasakali. It will be an LGU task. Hanggang saan po kayo dito? Ito hubang kayo huba ay ready for that role? We are still anyway, that is only temporary. We are waiting for the DNR because there is an application for ECC. So another thing that we should be doing now is this will serve as a hint to all of us here to make it sure that all of those applicants with the same nature of business shall be thoroughly screened. Opo. Dapat dyan, hindi lang isa yan eh. So, lahat yan. Diba? Ang may kasi lumalabas dito talaga yung may kasalanan is yung nag-approve ng mga pirmang yun. Bago ibigay sa'yo yung mga suhestyon na ganyan na magkakaroon ng resort, pwede po ba kaming magtayo ng resort dito? Diba? Dito sa Chocolate Hills. Alam naman siguro nung mga magpapasa, yung mga pipirma na, sige, pumapayag kami, alam naman siguro nila kung bawal o hindi ang pagtatayo ng resort sa Chocolate Hills. Hindi naman siguro sila engot-engot o tanga-tanga sa history o hindi naman siguro sila na parang mangmang sa patakaran na bawal talaga magtayo diyan sa protected na lugar na yan. Kasi dapat pangalagaan natin yan eh. Hindi naman sa pinagdadamot sa mga tao. Syempre, natin yan eh. Isa yan sa center of attraction din natin eh. So, dapat siyang pangalagaan. I-preserve siya. Pagandahin. No? Hindi naman sasabihin na, maglagay tayo ng resort dyan para mas lalong gumanda. Iba pa rin yung natural eh. Na kapag sinabing Chocolate Hills, ayun talaga yung nakikita. Kasi kapag may naglagay ng kahit na anong negosyo dyan, sa Chocolate Hills, is maaaring, sorry for this word, no? Maaring masalaula, di ba? Hindi mo naman kasi masasabi ang iba't ibang tao eh. O pagpalagay natin, sige, aalagaan namin yan. Poprotektahan namin, ganito, yung kalinisan, pananatilihin natin. Hindi natin masasabi yan. Once nadagsain yan, dumami pumupunta dyan, hindi mo na masasabi yan. Nakikita nyo ba yan? Namomonitor nyo ba yan? 24/7 kung dagsain ng libu-libong tao yan. Hindi mo na mamomonitor yan. Baka magulat ka na lang yung mga dyan, di ba? May mga sira na ganto, ganyan. Nagtatapon ng basura. Baka mamaya, mga magsosyota, nagpupunta pa sa gilid-gilid dyan sa bundok. Di ba? Hindi na dapat lagyan ng ganyan. No? Kasi nga, syempre ako negosyante. Pag Chocolate Hills, magtayo ako dyan sa Chocolate Hills. Pag sinabing, may resort sa Chocolate Hills, puntahan natin. Ang ganda dun. Makikita na natin ang Chocolate Hills, makakaligo pa tayo sa resort. Yun ang nakaka-attract dun. Pero alam naman ng karamihan na bawal talaga dyan. Dahil dapat yan pangalagaan. No? Hindi naman lahat ng tao na pupunta dyan is pare-parehong sumusunod sa patakaran. Kung sabihin nyo kailangan panatilihin ang kalinisan, wag ganto, ganyan. Hindi lahat sumusunod.
So sa ngayon po sir, kaninyo, hindi nyo pa inaasahan na hahantong ito sa demolition and the apparent obligation dito ho sa mga lumabag kasi nagbukas ka ng resort nag-construct ka na wala kang ECC. I mean, that's a grave violation. Bagamat hindi mo na siguro maibabalik yung mga tinabas mong mga bahagi nito. Matakay mo, wala kang ECC, no? Nag-ooperate kang bigla. Paalam po ng bundok. Pero eventually nga, sa ilang po mga pagkakataon pinagigiba ng gobyerno yan, hindi nyo pa naiisip po yung ganun pong responsibilidad na sa bandang dulo, tayo ho dito ang gigiba kasi yan po iniaatang ng DILG sa LGU. Actually, sir, we are fully aware of that. But that discussion relative to so-called violation, it has to be evaluated first because there are laws to be observed. No? Yes, sir. We know. And it will go through a tedious due process. Pero I'm just asking, gusto ko lang makuha po ang inyo pong kaisipan dito. Kasi sa akin pong karanasan po, no, sa pagtutok sa ganitong mga issue, naiaatang sa mayor yung demolition dito kung gaano kayo kahanda. So sa ngayon, sir, umaasa pa kayo na mabibigyan to ng ECC? It's up to the DENR. We cannot speak for DENR. Because kayo mga katunay, umaasa pa ba kayo? No? Sa tingin nyo, mabibigyan pa sila ng ECC? Kasi syempre, pag nabigyan sila ng permit to operate dyan, o sige, umano sila, pinayagan sila, syempre, maraming mag-iisip talaga ng hindi maganda dyan. Protected area, tapos kailangan pangalagaan, alam naman natin, ang maselan yan lugar na yan, ganito. Tapos papayagan nila. Diba? Marami talagang magpoprotesta dyan. Yung iba, syempre, hindi magpoprotesta, poprotesta naman nila, o bakit kinokontra niya yung pagtatayo ng resort dyan? No, pero kung titignan natin talaga, yung kahalagahan ng Chocolate Hills dito sa Pilipinas, kung ano talaga yan, is ang maiisip mo, okay lang yan na mawala na yan ng dyadyaan. Yung resort dyan, wag nang i-operate ganito, di ba? Nakakalungkot lang dahil merong mga mawawalan ng trabaho, ganito. Nakakalungkot lang. Pero sana syempre, sa una pa lang, is inalam na. No? Bilang pagpalagay natin, kasi nung nakakaraang video natin, sinabi na hindi nila alam yung kalakaran. Wala silang alam na ganyan, na hindi bawal, na bawal pala. So, ngayon lang nila nalalaman, no? Kung ganon. So, ngayon nalalaman na nila, ayan. So, hindi muna nila sinearch o pinagtanong sa lahat, no? Kung pwede ba talaga. Kasi unang-una, masasayang talaga kung ano yung ginastos mo dyan. Yun talaga ang unang-una dyan To issue an ECC. Okay. There is an application and if the establishment can comply with other pertinent papers relative to their application, then it's up to the DENR. Yes, sir. When we know. Sige po, so ito. Kumbaga, nasa desisyon na nga ng DENR. Ayun. Pero, yan, ba't pag DENR? Pero dapat ito is mapagdesisyon na ng DENR yan. Diba? Pero kung itutuloy nila, di sa kanila na yun. Kayo mga katunay, kung kayo tatanungin ko, no? Kayo ba okay lang sa inyo na mayroong resort dyan sa Chocolate Hills? No? Okay lang ba sa inyo na magkaroon ng mga resort dyan? O, syempre, yan, comment lang kayo mga katunay ha, para alam natin kung ano talaga yung napupulsuhan ng mga mamamayan, no, diyan sa resort sa Chocolate Hills. Ano bang inyong legal diyan sa munisipyo? By the way, ano pong class ang inyong pong municipality, sir? Fourth class municipality po tayo. Meron po ba kayong legal diyan? Hindi ba ho na check ng legal ninyo itong Republic Act 7586, ang National Integrated Protected Area Systems Act? Opo. Itong NAIPAS. Hindi ho na check ito ng inyong legal before man lang ho sinabihan si Mayor na aprubahan ito? We don't have municipal legal officer, but we have a lawyer, a member of the Sangguniang Bayan. Opo. Ano po yun? Yung bang Sangguniang Bayan, hindi po ito napag-usapan, itong aplikasyon na ito? I do not know if they have discussed it on the floor. Opo. I guess I would like to presume na they have discussed it on the floor. Opo. Pero there's no record or any resolution for that matter concerning the discussion?
Wala. You may probably ask this Apo, Sangguniang okay. Bayan Secretary Apo. relative to that question, Sir Ted. Apo, sige po. Sa panghuli po, no, Mr. Pon, ano po ang inyong mensahe sa aming lahat? Kasi ngayon, nakafocus po. Bagamat meron daw pong isa pa doon sa may Carmen naman, nakafocus po sa inyo ang atensyon namin dito, and there will be another set of investigation, both houses, and you'll be nasa focus ngayon po dito, no, yung pong leadership ni Pero in fairness, no, nakaka-relax siyang tignan, ang ganda. Pero parang ang init niya sobra. Talagang pag nag-swimming ka talaga is summer na summer ang dating. Kasi ako gusto ko mag-swimming yung may mga bubong, di ba, mga katunaw. Parang medyo malilim, medyo ito pagtalon mo sa tubig kapag mainit sa kalagitnaan ng katanghalian, sigurado pag ahon mo, blackish ka eh. Mayor Suarez, ano po ang inyong mensahe po sa aming lahat na nagmamasid po sa isyong ito? I just would like to convey our message that the leadership of LGU Sagbayan is not setting down on this matter. Mm-hmm. We are working on the ground, and in fact, we are also tapping all other resorts of the same nature to make it sure that they are compliant to our laws. No? And Sir Ted, I just would like to say that when we say Chocolate Hills, we are not just referring to Sagbayan. Yes, It spreads out actually to 5 municipalities, no? 5 municipalities po ito. Apo. So, and it's good that all local government units under protected areas, not just involved but all throughout the country, to be cautious, no? Apo. And concerned about this matter. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV. Ayan, no? Siyempre, kailangan talaga, no? Hindi lang yan Chocolate Hills, kailangan talaga lahat ng mga yaman natin dito, lahat ng mga lugar na mahalaga sa atin, no, na parte ng kasaysayan ng Pilipinas, no, is kailangan talagang pangalagaan. Hindi naman sa sinasabi kong pag may nagtayong ganyang bababuyin, no, kasi mga negosyante, ang tanong kasi diyan, kapag dumami ba yan, ganun nga, 'di ba? Hindi mo masasabi na hindi maaaring mapinsala yung kung ano man dyan eh. Mapipinsala at mapipinsala yan. Lalo na pag dumami yung nagtayo, yun ang ipine-prevent natin dyan eh. No? Kaya kung kung magtatayo sila ng ganyang negosyo, kahit sa mga negosyante sa susunod, is isipin na nila muna. Kailangan yung lugar pag-aralan nila. I-research nila, pwede bang ganito, ganyan. Siyempre, bago ka sumabak. Kasi, kung maglalabas ka ng malaking pera, sayang. Hindi biro-biro yung ilalabas mo. Kailangan, sureball ka muna. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.